Sa Quezon City, iniimbestigahan ng mga otoridad ang kumpanya na may-ari ng bus na nakapatay sa isang pasakay na commuter. Ang lalaki nakaladkad at nagulungan ng bus na agad ring umalis sa lugar. Makibalita tayo kay Cedric Castillo, exclusive. Sa bahaging ito ng A. Bonifacio Avenue sa Barangay Balingasa, Quezon City, Hunyo 11, bandang alas 4:30 ng madaling araw, nakuha na ng CCTV si Pedro Sarmiento, matador sa isang palengke sa Quezon City. Sa video, makikitang huminto ang isang bus at nagbaba ng mga pasahero. Dito makikita si Sarmiento na naka-stripes na damit. Bago pa makalapit sa pinto, umusad na ang bus at kanya itong hinabol. Bagaman nakakapit, hindi na nagawa pa ng biktima na sumampa sa bus. Bahagya siyang nakaladkad, saka nagulungan ng sasakyan. Agad nakaupo ang biktima at nilapitan ng ilang naroon. Nakausli na yung isang buto kasi fractured talaga eh. May gas-gas sa side ng kaliwang hita. Nagsasabi rin siya dun sa kay Andrew, yung tumulong sa tatay ko, na masakit yung paa niya, hindi niya maigalaw. Tapos kung pwede, dalhin na siya sa orthopedic. Ang bus na naka-aksidente kay Sarmiento, tuluyan ang nakalayo. Ang laki lang talaga ng negligence na ginawa ng driver at ng konduktor. Imposibleng hindi naramdaman ng konduktor ng driver. Dahil kitang-kita yung bus gumanon eh. 8 minuto matapos ang aksidente, dumating na ang mga responding police Quezon City. Sa larawang ito, makikitang duguan ang kanang paa at binti ng biktima na nakahiga sa kalsada. Sa dulo ng CCTV footage, makikita sa timeline na 45 minutes na ang nakalipas. Nasa accident site pa rin ang biktima. Sa pagsisiyasat daw ng mga anak, mag-aalas 6 ng umaga nang madala si Pedro sa ospital. Bandang 1:00 raw ng tanghali, namatay sa ospital ang biktima. Yung isang tao na tumulong sa tatay ko, willing na siyang isakay yung tatay ko sa ospital, kaya lang hindi pinayagan ng mga polis. Emergency na yun eh. Hindi na tayo kailangan maghintay pa kung sino pang darating na rescue team. Andiyan na may nag-o-offer na ng tulong eh. Hawak na ng traffic sector ng QCPD ang kaso. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang investigador. Ayon sa ilang nakausap namin, SOP raw na rescuers na may training ang papayagang kumuha sa biktima para maiwasan na lalo pang mapahamak. Ang kaanak ng biktima, nakuha naman ng CCTV footage na ito para matukoy ang bus company na sangkot sa aksidente. Hindi na nila hinintuan, hindi na nila tinulungan, at hanggang ngayon, no? Makalipas ang ilang araw na nakakalipas, no? Wala pa rin. To identify yung driver, get in touch with the bus company dahil identify na yun, no? At magsampa ng kaso sa kanila. Nakatakda raw makaharap ng pamilya ng biktima ang isang bus company na inimbitahan ng QCPD. Cedric Castillo, GMA News.